Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning sa inyo at muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nandito. No? Ang sabi ni Jesus doon sa kanyang pakipag-usap kay Nicodemus, sabi na, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang sabi na, what is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Ang ibig sabihin nun, ang ipinanganak sa laman ay ang laman lamang na kaisipan ang kanyang maaabot, ngunit ang ipinanganak sa banal na espiritu, ay maaabot niya ang pag-iisip na espiritual. Mayroon pong isang illustration doon na aking narinig several years ago, na tayo daw ay parang mga baboy na nakatingin sa kalawakan na gumagamit ng telescope. No? Na-imagine nyo ba? First time ko na narinig na yung isang baboy, meron siyang magandang telescope, pero tumitingin siya doon sa kalawakan. At ang sabi ng na yan ay hindi maintindihan ng baboy na yan kung ano po ang mga nandoon sa kalawakan. Tayo po ay masama man pakinggan, hindi natin masyadong maintindihan ang mga espiritual na bagay kung tayo po ay hindi binago ng Panginoon. At even sa lahat po ito ng aspeto, hindi lang pang ito sa mga mababa ang pinag-aralan, ngunit sa lahat ng klase ng tao sa mundong ito. Ikaw man ay doctor ng medicine, ikaw man ay nakagraduate ng law, marami kang doctorate degree, masteral, o isa kang grade 6, ay grade 1 o hindi nakapag-aral, pareho ang ating kalagayan na kung tayo ay ipinanganak lamang sa laman, ay hindi natin maintindihan ang mga bagay na espiritual. Ang Diyos ay napakataas na hindi natin ito maintindihan. Ang tawag doon ay napakataas niya, napakalayo niya na hindi natin kayang abutin ang kanyang katangian, hindi natin kayang abutin ang kanyang plano sa mundong ito. Ngunit meron din siyang aspeto na kung nasa iyo na siya ay lalapit sa iyong puso at personal kanyang tuturuan at gagabayan sa kanyang buhay. Kaya nga, ang pinaka-importante talaga sa buong mundo ay yung ating kaalaman sa pamagitan ng ating pananampalataya at kung tayo po ay kaawaan ng Diyos, tayo po ay baguhin niya at maintindihan natin ito. Pero dito rin sa pagkakaintindi natin ay mayroon pong mga degree yan. No? Although nabago na tayo na spiritual, hindi din kaagad natin lahat maintindihan yan. At ito ang katotohanan na marami pong mga nagtuturo, mga theologians na mayroon din silang iba't ibang pananaw. Although ang kanilang pananaw sa salvation, kung Kristiyano na talaga sila ay pare-pareho, ngunit ang kanilang pananaw sa plano ng Diyos sa ating mundo ay iba't iba ang kanilang pananaw. So ulitin ko po, kung ikaw ay isang Kristiyano na talaga na totoo, naintindihan mo na ang iyong kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng grasya ng Panginoon, sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa nag-iisang Diyos. At ito ay nirepresent o nandoon si Jesus Christ. Dapat naka-grounded tayo o nakabaon ang ating pag-uusapan doon, Jesus Christ is our Savior. No? Ang ating pong pagkakaunawa sa Diyos ay parang nakasilip tayo sa isang wall na o dingding na maraming mga maliliit na butas. So, minsan sisilip tayo dito sa maliit na butas, makikita natin mayroon tayong aspeto ng ano ba yung God. Pero hindi yan ang kabuuhan ng God na yan. Kailangan pa nating lumipat naman sa kabilang butas at sisilipin natin ulit yung kabilang butas at makikita din natin ang parte ng God doon o kanyang plano sa atin. Pero minsan or talagang
dinesign ng God na hindi natin siya maintindihan talaga totally. So, kung kayo po ay may nakakakita na nagturo na naintindihan na niya totally ang God, ay hindi na totoong God yon, kasi ang totoong God ay napakataas niya, hindi kayang intindihin ng mga tao. So, ang mga theologians ay gumagamit po sila ng ibang mga aparatos o mga gamit o tools upang maipaliwanag po nila ang God at ang plano ng God sa ating mga buhay, particularly doon sa salvation. At itong mga tools na to, o tinatawag nilang mga framework, sa English kasi may mga framework na paano mo ilalapat ang God, no? Meron kang isang parang frame na ilalagay mo doon para malapat mo na may mga parameters o may mga boundaries siya na ito lang munang maintindihan ko, no? Ito lang muna. At minsan ang mga tools na yan o mga framework na yan, may mga grid yan, may mga butas-butas yan na mahirap ding intindihin, no? So, katulad ng aking tinuro doon sa last Sunday about the doctrinal, mayroon pong tinatawag tayo na ibang mga theology, no? This is about the tools o mga gamit ito upang maintindihan natin ang Diyos. Ang una pong tools doon ay yung covenant theology. Ang ibig sabihin ng covenant, mga kasunduan, no? Halimbawa po ay mag-asawa kayo. Mayroon kayong agreement ng iyong asawa. Covenant yan. Ibig sabihin, mag-promise ka, mag-promise din yung isa, pwede rin yung covenant. Kaya minsan lilito tayo, ano ba yung covenant? Yan ay kasunduan ng dalawang partido. Pwede yang ang isa ay mag-promise lamang yan ay kasunduan na rin yan. Halimbawa, sabihin ng isa nga, bibigyan kita ng iyong pangangailangan ng 20 pesos araw-araw, ay kasunduan yan, no? Mayroon ding mga agreement na mamahalin kita hanggang sa katapusan. Kasunduan din yan. Ipoprovide ko ang iyong mga pangailangan kung mayroon ding mga agreement na kung, no? Sabi na, ibibigyan kita ng 20 pesos araw-araw o 100 pesos kung ikaw ay mag-aaral o papasok sa paralan. Yun ang iyong covenant ng iyong anak. O bibigyan kita ng certain amount, 100 or 200 o 50, basta papasok ka. So kung hindi ka papasok, hindi kita bibigyan ng allowance. Yun ang isang covenant na mayroong restriction. Meron namang mga gamit din ang tinatawag doon ay dispensational. Ang dispensational ay ito po yung ginagamit nila na ang God ay sa kanyang relasyon sa tao ay iba't iba sa kapanahunan. Iba yung relasyon ko nung hindi pa nagkasala si Adan. Iba yung relasyon ko doon. Iba yung treatment ko nung nagkasala na si Adan. Iba yung treatment ko pagkatapos kong bahain ang mundo. Iba din yung treatment ko kung uutusan ko si Abraham. Ang ibig sabihin ng dispensational, ang relasyon ng God sa tao ay sa inyong kalagayan o sa inyong lugar. Halimbawa, ang treatment ng mag-asawa o mag-couple o dalawang babae, isang babae at isang lalaki, iba yung treatment nila kung hindi pa sinagot ng babae yung lalaki or vice versa kung gusto mo. So iba yung kanilang relasyon doon. Iba din yung relasyon nila kung sinagot na ng babae yung lalaki, iba yung relasyon. At iba din yung relasyon nila kung nag-asawa na sila. Yan ang ibig sabihin ng dispensational. Depende doon sa lugar o historical o sa kalagayan. At mayroong mga modification yan na iba't iba din na New Covenant, which is not part of this one, pero Covenant Theology, New Covenant Theology. Ang ibig ko sabihin dito,
Bakit tayo pinaparinig ko ito? Kasi sa ating pagbabasa ng Biblia o sa ating pakikinig ng mga videos or TikTok or something about our theology, minsan na nalilito tayo. Ano ba itong ibig sabihin nito ng theology of kasunduan, covenant theology, no? Mayroon ng mga iba yung nandito na po tayo sa grasya. Ang ibang tao ay sila ay naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. So itong mga gamit na to, itong mga tools na to ay mayroon po itong limitation. Hindi po ito perfect kasi ginagamit lang ito ng mga theologians, but hindi ito about talagang hindi sila nag-agree sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang kaligtasan ay about Jesus Christ, no? So marami nga nagsabi na tayo ba ay maliligtas ba tayo sa ating doctrines of salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ? Hindi tayo maliligtas ng ating doktrina na yan, pero maliligtas tayo kasi faith comes by hearing and hearing of the Word of God, at kung marami tayong maririnig, mababago ang ating pananaw. Kaya nga importante po na tayo po ay nagbabasa ng Biblia o kaya nakikinig ng mga ganitong pagkakataon. Although mayroon ding problema minsan kung ating maririnig ay hindi rin masyadong napaliwanag o mali ang kanilang ginagamit na tools, no? O mali ang kanilang framework. Halimbawa po, ganito po. Ano example ng maling framework? Ang isang ng maling pananaw ay ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon versus sa pamamagitan ng ating gawa, no? Marami po sa atin dito sa Pilipinas na although all around the world, marami pong nag-iisip na ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi yan abnormal kasi isang framework yan na ako ay maliligtas sa pamamagitan ng aking gawa o sa aking pananampalataya kay Jesus at sa aking mga gawa. So, mahirap mong buwagin yan kasi stronghold yan ng kalaban eh. Mahirap mong buwagin yan. Akala mo napakadali yan kasi ang ating default, ang ating kalagayan ay bakit hindi ako maliligtas sa aking mga gawa? Sabihin nga nila, grabe naman yung tinuturo mo. Gumagawa na nga kami, mali pa, no? Sabi ko, hindi po mali ang inyong ginagawa with respect to bawat isa sa atin. Kung mag-blow out kayo sa McDonald's, walang problema yan. Kung magbibigay kayo ng pera sa church, walang problema yan. Pero magkakaproblema lang tayo kung ang inyong pananaw ay ikaw ay maliligtas sa pamagitan ng inyong pagbibigay ng donasyon sa isang church o kaya sa iyong pagpunta-punta dito sa lugar na to na nagsisimba ka. Ikaw ay maliligtas o dahil ikaw ay mabait, hindi yan ang pananaw na ating tinuturo. Ang pananaw po na maganda, which is biblical views, ay tayong lahat ay makasalanan. Ang Diyos ay banal, hindi natin kayang abutin. Kaya tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas at yan ay si Jesus. Si Jesus yan na talagang ipinadala dito sa mundo upang tayo po ay gawin ang ating kaligtasan. Yun po ang tunay na magandang balita ng kaligtasan. So sa umagang po to ay, although sabi ko nga, ang covenant theology ay mayroong problema din, mayroon ding excesses at mayroon ding nalimitahan sila doon sa parameters na yan. Kasi ang covenant of theology ay na-formulate yan o nagamit yan sa mga 16th centuries, mga 1500s. Samantalang ang iba naman ay dispensational ay nasa 1800s. So, minsan nag-conflict yung dalawa na yan at mayroong revision na New Covenant Theology at revised version, pero dapat din nating magamit ang mga tools na to. At ako po ay nagpapasalamat na
minsan sa aking pagsisimula, hindi ko talaga muna napag-aralan. Mayroon palang ganon at nakikinig lang ako, nagbabasa ng Biblia at nakikita ko na mayroon talagang covenant. Mayroon talagang kasunduan ng Diyos. Itong ating kaligtasan o ang plano ng Diyos sa atin ay parang isipin natin, nakasandig o nakagabay ito o ang foundation nito ay sa pamagitan ng mga usapan o mga agreement ng mga tao para po maintindihan natin ito. So isang teorya na hindi mo maintindihan o maiintindihan mo lalo ang Diyos kung marinig mo ang mga covenant na nakasulat sa Bible. And even our trust on God ay makikita doon sa Old Testament kasi dito sa New Testament, dumating na lang kaagad si Jesus eh. Dumating na lang kaagad siya at sinabi na, ako ang magliligtas sa iyo, ako ang mamatay sa iyo, at do not worry kasi babalikan ko kayo at hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Without knowing doon na ano ba yung ibig sabihin ni Jesus na yan na akong mamamatay, ako mapako doon sa krus at mabuhos ang aking dugo, ako ang bibigay sa inyo ng gabay at kung katulad nga kay David, paparusahan, pero sa bandang dulo ay sa akin ka pa rin. So, I do not agree noon sa i-unhitch natin yung o tanggalin natin yung Old Testament sa New Testament kasi meron po mga theologians ngayon na wala na yung Old Testament. Doon na tayo sa New Testament. Kay Jesus na lang tayo. Hindi natin maintindihan si Jesus Christ kung walang isinulat tungkol sa mga pangako ng Diyos. So sa umagang po ito ay ang ating pong title sa ating sermon na to ay The New Covenant. Ano yung New Covenant? Yun yung covenant na kasunduan na dapat nating ma-impose sa ating sarili. Ito yung culmination o parang ang culmination yung parang ending ng lahat ng God's covenant of grace. God's covenant of grace, no? So, tayo po lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ng author ng Hebrews, dito sa Hebrews chapter 8, at babasahin po natin to in New King James Version. Hebrews chapter 8, verse 1 to 13. Now, this is the main point of the things which we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore, it is necessary that this one also have something to offer. For if he were on earth, he would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law, who observe the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, say that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also a mediator of a better covenant, which was established on better promises. Now if the first covenant had been faultless, then no one would have been sought for a second. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds
I will remember no more. In that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Tayo po'y makakapo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin na Ikaw ay napakataas at hindi ka naming abutin sa aming sariling kakayahan. Ngunit salamat din po, Lord, na ibinigay mo ang Biblia na mayroon ka mga promises, mayroong mga kasunduan doon upang maging reference namin, Lord, upang maintindihan namin, Lord. Alam po namin na ang mga tools na aming ginagamit bilang tinuturo din po sa amin ay may kakulangan and minsan may mga excesses of sobra. Ngunit alam po namin, Lord, na Ikaw din po, Lord, ang magbigay sa amin ng gabay. I-bless mo, Lord, ang makikinig at ganoon din sa aking magsasalita. Ikaw din po, Lord, ang maggabay sa akin. Salamat muli at dalangin namin to. In Jesus' name, Amen. Ang paggamit po ng mga tools na to ay minsan ay may magkaroon ng mga problema kasi kung ikaw ay nakagamit na ng tools na isa na yan, baka hindi ka nililipat sa ibang mga tools. Kung ikaw ay makakita ng isang butas at ikaw ay tingnan mo doon sabi ko doon sa dingding o sa wall, masasatisfy ka na, hindi ka na pwedeng lumapit doon sa kabilang butas at makikita mo. At mayroon itong mga excesses at mayroon itong limitation kasi ang mga tools na to ay ginamit depende sa kanilang historical na idea. Ngayon pa po, hindi pa po nila naintindihan na mayroon po palang bayan ng Israel na itatayo. So sabihin nila, hindi po talagang magkakaabot ang ating pananaw na mayroon pong bayan talaga ng Israel na itatayo kasi matagal man nilang na-establish ito noong 1500 pa. At mayroon namang iba na nasobrahan naman kasi ito na ngayon mangyayari kasi may gira-gira na sa Israel. Nasobrahan naman. So, tayo po ang ano ko nga dito sa church na to kasi pinagpe-pray ko na hindi ako magkakamali ng pagtuturo ng mga doktrina, no? Siyempre, tinitingnan natin, pinapag-aralan sa Biblia. At the same time, sinisearch po natin sino yung mga tao na nagtuturo dito sa atin at susundin pa natin ito. Kaya ipag-pray nyo ako, kami mga elders, na talagang makuha talaga at maintindihan talaga ang mga doktrina natin dito. At si Charles Haddon Spurgeon po, ang kanyang pananaw po ay let us teach biblical. No? Ang sabi na, titingnan natin yung biblical. Huwag tayong talagang magpasakop dyan sa mga grid na yan o mga ano na yan. Kung ano yung biblical, ay yun ang ituturo natin. Kaya mayroon pong isang doctrine of election, which is we believe in the doctrine of election. Pero mayroon akong narinig na isip ni Charles Haddon Spurgeon na sabi, Lord, save the elect and elect some more. So parang ano no? Save the elect and elect some more. Although this is a joke, pero ang ibig sabihin niya, kung mayroong party doon na those who believe will be saved, o ituro mo, those who believe will be saved, at mayroon ng itinuturo na we are selected or before the foundation of the world. So, ituro mo lahat yan na let the Holy Spirit na magtrabaho sa ating mga puso't isipan. Kasi sabi nga nila, wag mo muna ituro yung mga ganon kasi hindi pa maintindihan. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, sino ka na magsabing hindi mo ituturo yan, nandiyan sa Bible. So kaya nga, very important din yung expository preaching kasi di ka makaiwas doon sa mga tinuturo kung anong sinabi doon, we're elected before the foundation of the world. Tapos mayroon namang sinong mananampalataya ay maliligtas, ay parehong tama yan. So, because our limitation, pero hindi natin kukontrahi, ay mali yan kasi mali yan sa pananaw ko. Imposible naman. Kaya marami narinig ako, mayroon bang God na naggagawa ng mga batas na hindi natin kayang sundin? So, ang sabi niya, ginawa ang batas, so logical ang God na masunod natin yan. Yan ang logic mo. Pero ang turo ng Bible, ginawa ang batas, hindi mo lahat masusunod yan. At cursed is you who cannot follow all the things of the law. Mayroon namang iba na sinasabing
Papayag ka ba na ang kasalanan ni Adam ay mapapunta sa iyo? Kasi mayroong verse na kung ano yung kasalanan ng tatay, kasalanan lang ng tatay. Pero mayroon din naman tinuturo na nung nagkasala si Adan at saka si Eva, na bago lahat ang ating nature, kasi nagiging seed tayo ni Adam. So our nature becomes sinners and we are now fall short of the glory of God. So again, dito po, ang Hebrew na author ay sinusulat niya about Jesus Christ. Kasi ang main topic ng Hebrew author ay si Jesus Christ ang pinaka-superior sa lahat. He is superior than angels, He is superior than Moses, He is superior than the law, He is superior than Joshua, He is superior than David. Superior niyan. At kung makakilala niyo si Jesus Christ, huwag na kayong umalis dyan. Katulad ng mga Judaism, nag-iisip pa sila na ito kasing sulat ni Hebrew writer ay para ito sa mga tao na nagdadalawang isip na. Nandun na sila. Pero nagdadalawang isip pa sila at gusto nilang bumalik sa dating nilang natutunan. So tayo po, magpapasalamat tayo na hindi ako pababayaan ng God. Hindi ako dapat gumawa ng mga images na yan at yung mga dati ko mga natutunan na ay hindi ko na gagawin yan kasi magagalit ang God sa akin, nananalangin pa ako sa mga patay. Mayroon naman sinabing hindi ka na pwedeng manalangin sa patay, hindi ka na nga nakita ng tatay mo. So kung sabi mo, tay, namatay ka, bantayan mo ako. Hindi po biblical yan. Kasi ang tatay mo, kung naligtas na siya, masaya na siya doon, hindi ka nga niya maalala eh. Kaya nga napakaganda na noon na minsan nga daw, sabi ng isang theologian, meron kang kamag-anak na tagal mo nang pinagpipray, malungkot ka na hindi siya naligtas sa pagkakaalam mo kasi pag napahama, namatay itong kamag-anak ko, mahal na mahal ko to. Pahamak ito ay mapapunta talaga to sa impyerno. Pero pag nandoon ka na raw sa langit, hindi mo na maisip yung kamag-anak na yan kasi napakasaya na doon. So ngayon pa lang, isipin mo na yan, pagdating mo doon, hindi mo na makalimutan yun dahil sa ganda na ng iyong kalagayan. That is the promise of heaven sa atin na talagang napakaganda doon. So, dito ay pinapakita na ang mga dati nating mga pag-iisip, kung mapapalitan na yan ng mga principles sa God, ay dapat wag na tayong bumalik doon sa dati nating pag-iisip. Ngayon, ang main point dito ni Hebrew writer ay sabi na, this is the main point of the things which we are saying. We have such a high priest, who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary, the true tabernacle which the Lord erected and not man. Sabi ni Hebrew writer, mayroon na tayong high priest. Sino yung high priest natin? Si Jesus Christ yan. Si Jesus Christ ang ating, kasi nasanay sila doon sa Judaism na mayroong isang high priest na mag-aalay pa sa kanila ng tupa doon sa tabernakulo nila o sa kanilang temple upang mapawalang sala sila. Yung high priest na yan ay dapat pumunta yan once a year, tapos ialay niya ang dugo para sa kanyang sarili, makasalanan at sa kasalanan ng Israel. At doon siya pupunta sa replika ng true temple of God. Ang sabi ni Hebrew writer, ito na si Jesus Christ, ito yung high priest natin. Hindi lang ito pumunta doon sa tabernacle or doon sa temple, kundi ito ay pumunta talaga sa totoong throne of grace. At ang kanyang inalay ay hindi lamang dugo ng tupa at mga baka, kundi inalay niya ang kanyang dugo na si Jesus, na dugo ni Jesus na God. So, ngayon, after that, sabi niya, say that you make all things according to the partition of the mountain. Nasabi nila doon, ito yung sabi kay Moses, na ito yung gagawin mo, Moses, ng mga tabernacle, na ito yung replika ng throne of grace. Pero hindi na pumunta si Jesus Christ dyan sa tabernacle or doon sa temple, but pumunta doon sa
sa totoong throne of grace. Ngayon, sabi but now, Jesus has obtained a more excellent ministry inasmuch as he is also a mediator of a better covenant which was established on better promises. Sabi na, si Jesus Christ, mga Hudyo, mga kayo pa'y nandun pa kayo sa luman yung mga pag-iisip na kayo ay naliligtas sa pagsunod sa batas, ito na yung bagong covenant. Ngayon, papasok natin yung covenant, no? Kasi mayroon pong nagtuturo, talaga na sa covenant of theology of covenant, mayroon diyang dalawang covenant. No? Ang covenant of grace at covenant of works. Sa hindi pa po nakarinig ng sermon doon ng last time na si Sarah representing the covenants of grace na nasa taas at si Hagar representing the covenants of works. Ang ibig sabihin ng agreement or covenant or promise, pag sinabing covenant of grace o kaya kasunduan ng grasya, isa lang ang magtatrabaho. Isa lang magtatrabaho. Ang God lang ang magtatrabaho. Pag sinasabing covenant of works o covenant of the law, dalawa ang magtatrabaho. Ikaw at ang God. Halimbawa po, ibibigyan kita ng example. Bukas, birthday ng aking anak. Itong aking anak ay sumusunod o hindi sumusunod dahil mahal ko siya, bibigyan ko siya ng birthday party. So, regardless kung ano ang kanyang ugali, bibigyan ko siya ng birthday party at bibigyan ko pa siya ng ano bang mga regalo maganda ngayon? iPhone or something like that, which she did not deserve or she did not deserve. Yan ang covenant of grace na wala siyang gagawin, kundi bibigyan ko siya ng birthday party at saka regalong napakaganda na hindi niya tinrabaho. Ngayon, ang covenant of works naman, yung sample ko rin siya na bibigyan ko siya ng allowance, pero dapat siyang pumasok sa school. Kung hindi siya pumasok sa school, hindi ko siya bibigyan ng allowance. Yun ang, para ma-differentiate nyo yung covenant of works at covenant of grace. Ngayon, ang God, kasi napakataas niya, hindi natin maintindihan kung ano yung mga mangyayari sa atin. So, para maintindihan natin yan, gumamit siya ng mga tao o kaya Bible, sinulat niya doon, bibigyan ko muna kayo ng, ng isang covenant. Bibigyan ko kayo ng covenant of works. Ito yung covenant of works. Bibigyan ko kayo ng covenant of grace. Ito yung covenant of grace. Bibigyan ko kayo ng covenant of works ulit para ma-reinforce yung covenant of grace. So, ang ibig sabihin nito, sa ating pag-isip, maintindihan natin ang God, depende sa mga ibinibigay niyang mga covenants o mga agreement. Tabi nga doon sa, pag nag-aaral kasi ng language, ang tawag doon, comprehensible input. Sa pag-aaral ka ng language, dapat ang ituro mo sa mga nag-aaral ng language ay yung maintindihan na niya. No? Halimbawa po, kung magturo ka ng math, siyempre, tuturo mo ba ang algebra o kaya trigonometry sa 2 years old o kaya 5 years old? Comprehensible input ba yan? Hindi comprehensible input yan. Hindi niya maintindihan. Kailangan mo muna siyang turuan ng counting. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang comprehensible input ng 4 years old. Ngayon, pag natuto na siya ng ganon, bibigay mo pa ulit siya ng another comprehensible input na 1 plus 1 equals 2. Kasi alam na niya mag-count eh. Comprehensible na sa kanya yan. Ang ibig sabihin ng comprehensible, makukuha na niya. Medyo maintindihan na niya yan. Ngayon, pag natuto na siya na mag-plus, gagamitan mo siya ng times. O, ibig sabihin, 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. O, 2 times 4 yan. Comprehensible input sa kanya yan. Ibig sabihin, maintindihan niya yan. Hanggang tumaas ng tumaas, hanggang dumadating ka na doon sa mataas na math. Ngayon, tayo po ay hindi natin maintindihan ng God. Ano yung promise na yan?
So, although ang God mayroon siyang covenant of grace, ang tawag, the covenant of redemption, although hindi nila sinama to sa covenant of theology, pero ang pinakaano dito, yung ang God at ang God the Father, God the Son, ay mayroon silang covenant na nakita nilang ang tao na hindi magkasala at hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, nag-usap sila ng, Jesus Christ, ikaw ang pumunta doon at iligtas mo sila at yan ay hindi sila gagawa, hindi sila gagawa ng kanilang kaligtasan. That is the covenant of grace yan. Na ang covenant of grace niyan, ang dalawa, yung Diyos Ama at Diyos Anak, and the help of Diyos the Holy Spirit, meron silang covenant na gagawin nila yung salvation plan. No? At tayo po ay maliligtas if we have faith on those kasunduan nila na mamatay si Jesus Christ. Ngayon, hindi mo na nila ipinakita sa atin yan. Hindi nga natin narinig na mayroon Trinity, hindi nga natin narinig na mayroon pa ng salvation plan na gano'n. Ngayon, unang-una, kailangan niyang gumamit ng tao. Gumamit siya ng Abraham. Si Abraham, pinaramisan niya, pagan. Abraham, ganito ang covenant natin ha. Pumunta ka doon sa lupain, bibigay ko sa inyo. Lahat ng magbibless sa iyo ay ibibless ko. Lahat na magka-curse sa iyo ay ika-curse ko. O, makinig kayo. Kung kayo po ay gustong mabless, i-bless nyo ang si Abraham, kasi ang covenant of Abraham, 3-in-1 yan eh. Hindi mo pwedeng idaan doon sa covenant na si Abraham lang naman. Ang covenant of Abraham, covenant yan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Hindi mo pwedeng ilagay yan sa Abraham, Ismael, kasi 3-in-1 yung covenant na yan eh. Kasi sa promise yan ng tatlong tao na yan. Kaya nga sinabi, when the covenant of works was given 430 years after the covenant of Abraham, malilito yung nagko-compute kasi si Abraham, more than 430 years siya doon sa kay Moses. Pero ang computation doon sa ending kay Jacob, doon nagsimula 430 kasi covenant nga of Abraham carry on kay Jacob. Kaya 430 years from Jacob yan ang computation nan to Moses. Ngayon, ang di maintindihan ng mga tao, si God ang magagawa niyan. Pagpapalain ang mga taong kay Abraham. At ang disputable ngayon na covenant, yung Palestinian covenant, the covenant of part of the Abrahamic covenant is yung lupa. Yung lupa na ibibigay ko sa kay Abraham at sa kanyang mga ninuno. Alam mo ba ang lupa na ibibigay ng Diyos sa mga Israelites ay simula doon sa Nile River, ang boundary niyan, Nile River, hanggang doon sa Euphrates River. So including yan, yung buong Mount Sinai Peninsula, pati yung Jordan ngayon, at saka yung Lebanon, at saka yung Syria. So ngayon, dito nga nagkakaroon ng doon, na parang ibibigay ko yan sa iyo. Wala kang gagawin, kundi ibibigay ko yan sa iyo. Ngayon, siyempre, ang covenant na yan, depende na ngayon yan sa understanding ng covenant. Sa inyong understanding kaya, no? I hope na huwag kayo sasagot. Sa iyong understanding kaya, literal yan na ibibigay ng God yung simula doon sa Sinai Peninsula, sa Nile River, papunta doon sa Euphrates, including yung Jordan ngayon, yung Syria at saka Lebanon, at saka yung pinag-aagawan nilang Palestine at saka Israel. Siyempre, ngayon, dumating ngayong iba, dapat symbolic o kaya literal, doon naman ang nagsisimula kasi ang covenant yun ay more sila of symbolic. So, ang kanilang pag-iisip, since hindi naman literal yan, ang kanilang symbolic, this is only for the Christian na
ang ating pananaw, ang ating pananampalataya ay talagang aayos ng husto throughout the whole world. Yun ang interpretasyon. Yung interpretasyon naman ng mga dispensationalist, lalo na sa mga pumupunta nga Zionist, literal yan. No? Literal yan, simula sa Nile River hanggang sa Euphrates. So, ngayon, doon na ngayon nagkakaproblema kasi ang interpretation ng iba, symbolic lang. Yung iba, literal. No? So, tayo ba ay, halimbawa, isa example, yung bang pag-create ng God na 6 days is 624-hour day ba yan? O 1,000 year is 1 day? Diba? Yun ngayon dispute. Pero we believe on a literal 624-hour a day yan. So God created the heavens and the earth on the first day, etc., etc. He completed it in 24 hours, no? Isang araw. Isang araw yan. Ngayon, kung hindi natin na symbolic yan, akong natin nga, sabi nga ni, na, if you consider a 624 hours, pagdating natin, pagbasa natin doon sa Revelations na magkakaroon ng 1,000 years kingdom. Dalawa na naman. Symbolic or literal. So, yung isa, symbolic. Hindi naman totoo talagang 1,000 years yan. Long time of year lang. O kaya, basta wala lang. No? Ngayon, yung isa naman, 1,000 years. 1,000 years talaga yan. So, doon nagkakaroon ng mga problema na depende ngayon sa pag-iisip ng gumagamit ng tools na to. Pero dito sa ating covenant na meron talagang covenant. Sabi nito, naintindihan niyo na yung covenant of grace na mag-end sa new covenant. Ang tanong ng isang natin, is the new covenant now starting or not? Yan, parang ganon, di ba? Or sa millennial kingdom ba yan? Or ito yung doon, ito yung dapat nating maintindihan. Pero bago ko pagpatuloy yan, dapat maintindihan muna natin. Anong nire-refer dito ng new covenant at saka old covenant na nag-obsolete? Ang sabi dito, for if the first covenant referring to the covenant before this new covenant, sabi na new covenant, no? Pero itong new covenant na ito yung nasa atin na covenant of grace na babasahin ko ngayon, no? Sabi dito, if the first covenant, yung covenant ng law kay Moses, has been faultless, then no place would have been sought for a second. Itong second, yun yung new covenant. Because finding fault with the Israelites, he says, behold, the days are coming, no? Says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So, depende riyan kung ikaw ay symbolic or literal, no? I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them in the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Yan. None of them shall teach his neighbor and none his brother, saying, know the Lord, for I shall know me, and from the least of them to the greatest. Number 12, ito ay symbolic ba to or literal? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. And that is says that yung covenant has made the first obsolete, now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish. So,
Ang ano dito, kaya nagkakaroon ng ano doon, ng replacement theology. Ang replacement theology, itong covenant na to ay na-fulfill ng church, hindi sa Israel. No? Hindi ito na-fulfill ng Israel. Kaya nga, magulo ngayon ang mga theologians. Iyan bang mga Israelites ngayon dyan sa bansang Israel ay yan ba yan ng, nandyan pa ba yung pangako ng God sa kanila? Or inabandon na sila dahil sa kanilang pagkasuwail? No? So mayroon din ako narinig na isang nagtuturo na yung covenant daw noon na Abraham ay hindi daw ano yan, mayroon pa daw conditional. Sabi ko, paano kayo naintindihan itong, bakit naging conditional itong covenant ni Abraham? Napakalinaw sa kanyang pagtuturo na Abraham, ako lang ang lalakad dyan sa in between the divided animals, ako lang ang lalakad dyan. Malinaw na malinaw doon sa input na binigay na sample na ang God lang mismo ang maggagawa. So, the one example of a covenant of grace ay yung kay Abraham na pipiliin kita, Abraham, bibigyan kita ng lupa, wala kang gagawin kasi ako lang ang tumpupad dyan. Ngayon, sa Davidic covenant, sabi kay nung binasa natin, David, masaya ka na dyan ha, pero gawan mo ako ng temple. Ngayon, sabi ni Nathan kay ay hindi ka pala David gagawa ng temple kasi madumi yung yung iyong kamay sa pakipaglaban, pero ikaw magplano sa temple. Ang iyong anak, sa iyong anak ay iyan ang gagawa ng temple. Si Solomon ang gumawa ng temple. Ngayon, sabi ng God sa kanya, ang iyong anak ay, at lahi ng iyong mga anak ay dadating diyan ng isang king, no? At si Jesus Christ ay lineage yan ni David, Judah to David to Jesus Christ. Yun yung lineage nila na magiging king diyan. Ngayon, paano magiging conditional yan? Wala na nga control si David, namatay na siya eh. Makukontrol pa ba siya? O sige, ipanganak, wala na siyang control. Ang promise ng God doon sa kay David, minsan nga, yung iyong mga anak ay maging suwael, paparusahan ko yan siya, pero siya pa rin ang magiging lineage ng isang king at maging forever yung kingdom na yan. So, Davidic covenant is one example of a covenant by grace and it is unilateral. Walang condition doon, no? Walang condition doon. So, ang sabi daw noon, maraming mga covenants na works. Bakit bibigay na mo ng works? Kasi hindi maintindihan ng mga tao kung ano yung ibig sabihin ng covenant. Isang covenant ng works para makuha yung grasp ng covenant. Si Adam at saka si Eve. Although ang Edenic covenant ay mayroon yan siyang dalawang portion. Yung Adamic covenant na Adam, dito ka, magmamanage ka ng halamanan dito, but you should not eat the fruit of the knowledge of the good and evil, because if you will eat it, you will surely die. That is one example of a covenant of works na dapat magpe-perform si Adam na hindi niya ma-violate yung kanyang kasunduan. Papakita ng God na ito yung works, kayo magtrabaho. Ngayon, maraming mga theologians nag-iisip nila, dahil nagkamali si Adam, ibinigay ngayon yung covenants of grace. Mali po, kasi doon sa ating illustration na nauna si Sarah kay Hagar, nauna siyang legal wife siya ni Abraham. Ngayon, doon na natin maintindihan na totoo yung covenants of redemption na nasa before the foundation of the world pa lang, nagkaroon na ng covenants of grace kasi maraming theologians or sabi nila,
nauna yung covenant of works, kaya ibinigay yung covenant of grace. Hindi po. Nauna yung covenant of work, na grace, hindi natin maintindihan, kaya pinapakita mo na yung covenant of works and covenant of grace. Mga sample lang yan na mapasok sa ating isip, comprehensible input yan. So, ang covenant of works ay yung kay Adam na wag mong kumain. Ngayon, nang nagkasala si Adam, ano yung covenant nila? Sa 3:15 ng Genesis, ito yung isang example ng covenant of grace. Genesis 3:15. Sabi dito, Adan, sabi ito, 3:15. Sana ba yan? Ito, I will put enmity between you and woman, kay ano yon, sinino kay devil to, kay Satan. I will put enmity between you and a woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. This is a pro-evangelion, no? Mayroon na kaagad covenant doon na magpapadala ako ng tagapagligtas sa iyo, and he shall bruise your heel. He will bruise his heel, and siya ay papatay sa iyo, no? Ibo-bruise na yung heel, and he shall bruise his heel. You shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ang si Satan, matamaan niya si Jesus Christ, pero hindi fatal, hindi mamamatay, kasi mabubuhay ulit si Jesus Christ. Pero ang matalo ni Jesus Christ, yung si Satan. That is another covenant of grace na walang gagawin, kundi mag-antay na lang tayo kay Jesus Christ na dadating at tayo po ay maintindihan natin na ito pala ang ating kaligtasan. Ngayon, ang medyo controversial na nalilito ang mga Judaism, yung covenant kay Moses, kasi nag-promise pa yan sila Moses at saka mga Israelites doon sa Mount of yung dalawang mount doon, Gerizim at saka something na ito ibibless ko kayo kung ibibless akong gagawin niyo ito. Pero mayroon din silang promise doon na pag ito ay sumumpa kayo, mag-idolatry kayo, i-curse ko kayo. Ngayon, buksan natin ang ating Bible sa Galatians 3:15 or 3:16, 3 something. Galatians chapter 3. Ano na yun? Ito. Galatians chapter 3. The changeless promise. Ang covenants of Abraham o covenants of grace, ngayon, ito yung binigay kay Moses. Brethren, I speak in the manner of men, though it is only a man's covenant, no? Yet it is confirmed that no one annuls or adds to it. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say unto seeds as of many, but as of one, unto your seed, who is Christ. And this I say, that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer of promise, but God gave it to Abraham by promise. Sabi ni Paul, yung promise kay Abraham, hindi po pwedeng baguhin yan. Hindi po pwedeng manalipay yan kasi nagbigay ako ng covenant of law. No? Kasi nga, ang intindi ng iba, hindi nagawa ni Abraham, ibibigay yung covenant of the law. Ngayon, pag ito ng covenant of the law na to, nagsumpa-sumpa, akala ng mga Israelites, magagawa nila. Pero ang sabi ng author, hindi nababago ang covenant of promise or covenant of grace doon kay Abraham nung ibinigay ko yung covenants of the law. Ang covenants of the law, parang yan, kasi sabi nga niya, maski nga sa tao, pag nag-usap kayo,
pag nagkapirmahan na, nag-ratified na, hindi na pwedeng baguhin yan. Ngayon, tanong nila, bakit ibinigay pa yung law? Kasi dapat nga maintindihan natin na mayroon purpose ang law, no? Para ma-enhance pa rin yung covenant of grace. Kasi tayo, hindi na rin natin maintindihan eh. Too good to be true yung binigay kay Abraham. Ngayon, nung binigay ni God yung, bakit ibinigay? Because of our transgression. Naguluhan na mga tao, kailangan lang maglakad ng maayos. Ibinigay ngayon yung covenants of law sa pamamagitan kay Moses. Ngayon, anticipated ng God yan na hindi yan masusunod. Diyan masusunod. Diyan na temporary na lang yan. Kaya nga sabi dito, i-reveal ko ngayon ito ngayon, i-reveal ko na ngayon sa inyo ito, the covenants of the new covenant, which is the culmination of the covenants of grace. And it is Jesus Christ, the ministry of Jesus Christ. Masama mang pakinggan o mabuti mang pakinggan, sabi nun, I will remember your sins no more. And I will put the laws in your mind and write them on your hearts. That is the covenant na matagal na, and pangako yan kay sa Old Testament, nandun na kay Jeremiah, pero wala na tayong oras. Pangako yan kay Jeremiah, kay Ezekiel, Isaiah, na dadating talaga yung covenant of grace na yan. At doon kayo maliligtas. Ang sabi ng Hebrew writer, huwag na kayong bumalik sa covenants of law na temporary lang yan. Ngayon, I will make the covenants obsolete. No? Ngayon, doon din naglaban-laban ng mga theologians. What do you mean by I will make the covenants obsolete? No? Sabi dito sa 13, in that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So, I hope na maging theologians pag-iisip nyo pa ngayon kasi matagal na ako nagtuturo ng ano dito. Ngayon, naguguluhan sila. Ibig sabihin, wala na yung batas? Yun, anong sa isip nyo? Wala na ba yung batas? Ngayon, ang sabi ng New Covenant, hindi, mayroong portion doon ng, sabi ng Covenant Theology, pwede nating i-divide yung tatlong covenant na yan, ay yung Covenant of Law na mayroong civil para lamang sa mga Israelites, mayroong sacrificial para na sa mga pagkatay-katay ng mga tupa, pero yung moral law ay nandyan pa rin yan. Yung iba sabi na, paano mo ma-detect ngayon kung ano dito ang ceremonial at ano dito ang civic at saka ano dito ang moral. So, si Jesus Christ pumunta, mayroon siyang law of Christ which is as of think ayo ngayon, di pa comprehensible input sa inyo ito ngayon. Kasi ang sabi ng New Covenant, hindi mo ma-separate yan. So, ilipat natin sa covenants of Christ na lang na love your God with all your hearts, mind, soul, and parang ganon, and love your neighbor. So, yun ang doon sa revision ng covenant na hindi mo pwedeng i-retain lang yung moral law. Kundi, iba na talaga yung law of Moses na yan. Pero ang point ko dito, baka maguluhan kayo dito sa aking na mayroong difference yung dalawang, ang pinintroduce ko yun yung ano yung purpose ng God na bakit na ginagamit ang covenant of works saka covenant of law. Kasi dapat makomprehend natin ngayon kasi this is on our comfort eh. Sa akin, this is in our comfort, no? Kasi kung hindi tutuparin ng Panginoon yung kanyang mga promises doon sa kay Abraham, medyo magdududa tayo ngayon kasi mayroon pa pala tayong gagawin ng ating kaligtasan kasi katulad ng mga Israelites na yan, ay sila po ay suwail. So sabi na nga ng iba, bakit tayo papanig dyan sa mga Israelites na yan? Nire-reject nga nila si Jesus Christ. Mas marami pa nga Christian doon sa Iran kaysa Israelites. Pero ang pinanghawakan natin
yung 11:26 ng Roma. Ang 11:26 ng Roma, ganito. Romans 11:26, kaya may ibotan. Sabi dito sa 11:26, simula sa 25 na lang. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of the mystery, lest you should be wise in your own opinion, and blindness in the part has happened to Israel until the fullness of the Gentile has come. And so all Israel will be saved, as it is written. No? The deliverer will come on the Zion. Maraming nag-agree dito, even sina Calvin, sina Sproul, na there will come a time na talagang ibabalik ng God ang Israel at hindi niya iiwan at hindi niya pababayanan. Doon din medyo nagkakagulo kasi doon sa covenant theology, ang kanilang pananaw ay hindi na-fulfill na ni Jesus Christ yung promises niya doon sa kasi lahat ng naniniwala yung 3:16 ng Galatians na not to the seeds but to seed Jesus Christ. Si Jesus Christ na nag-fulfill nung covenant na yan, na-fulfill na yan sa covenant niyan at nandoon na yan sa church. At lahat ng pagpapapala nandoon na yan sa church. So, ang Israel ngayon ay hindi na yan sila pagpapalain. Which is yung kakulangan ng covenant theology. And then, strength ng dispensationalism. Pero ang dispensationalism naman, dahil nga sa grid na yan, ay nalilito sila kasi iba ang kanilang pananaw at mayroong ako narinig na ang mga Israelites sa kapanahonan ni Moses ay maliligtas sa pamagitan ng kanilang pagsunod sa batas at ngayon ay nandito na tayo sa grace at tayo ay maski konti lang gagawin natin or wala tayong gagawin ay maliligtas tayo dahil sa grace, which is siguro overemphasize ko 'yon pero parang ganun ang kanilang pananaw, which we do not really teach that kasi sa atin ang salvation natin ay by grace through faith in the Lord Jesus Christ, pero babaguhin tayo ng Panginoon upang magawa din natin ang dapat natin gawin. Kaya nga maiintindihan natin ito dahil nga tayo po ay magkasala, pero kailangan natin ng repentance. Kailangan natin ng, dapat makagawa tayo ng works to prove our salvation. Kaya nga sabi, examine yourselves whether you are in the faith. Test yourselves. Do you know that Jesus Christ is in you unless you are disqualified? Yan ang 13:5 ng 2 Corinthians. Ngayon tayo ay naniniwala na yes, by grace. Pero mayroon tayong puhunan, mayroon tayong ginawa ang God sa atin na born again tayo. Hindi lang na anyway, grace naman lahat ito. Wala na tayong gagawin. Grace nga, pero nabago ka na at dapat ka namang kailangan mong i-work out your salvation with fear and trembling because it is God to do your good, to will and to do good for His glory. So, ibig sabihin yan, tayo mga Kristiyano, hindi tayo pabaya na nandito na tayo sa dispensation ng grace. Love na lang tayo, hindi na tayo, sabi ng God, by grace yan, pero i-test yourselves. Baka wala ka pa sa Panginoon ngayon. I-test yourselves whether you are in the faith. Lastly po, bakit ko po kinikwento ito? Kasi makaka-encounter kayo na maraming nagtuturo ngayon. At I hope na hindi kayo malilito, may bala kayo kasi we are equipping the saints for the work of the ministry. Pero ang pinaka-ending pa rin dito, regardless kung ano ang tools na ating gagamitin, dapat magiging biblical tayo sa ating pagtuturo. Kung mayroong sinasabi na mayroon pa lang talagang mayroong salvation by grace through faith in the Lord Jesus Christ, if you believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. Kung tayo ay pinili before the foundation of the world, believe on it kasi it is biblical. Ngayon, pagdating dito sa kung ano mangyayari sa huling araw, sabi nga, we can agree to disagree, pero dapat may open tayo kasi
open tayo sa ating pananaw kasi we are still on the process of ano ba talaga ating isusulat diyan sa ating statement of faith, no? Kasi we're an independent church. Kung makulong na tayo doon sa ganong katuruan, which is nangyari ngayon sa ibang mga denomination, mahirapan tayong magiging biblical sa ating pananaw kasi nakulong na tayo doon na ganun pala yan, no? Again, I will be saying this na bakit ganun ang pananaw ng iba. Kasi na-formulate nila according to the historical na ganun pa ang pananaw nila, ang layo ng kailang pananaw doon sa mabubuo yung Israel ngayon. Ngayon, yung isa naman, malapit-lapit siya kaya naintindihan niya. Halimbawa, bakit hindi naintindihan na Martin Luther ni na Calvin yung pag hindi ka makakabili ng kung wala kang anong tawag dito? Sign dito na nandito sa kanan ng kamay saka dito sa ulo. Hindi nila maintindihan 'yan. Pero ngayon, maski bata, maintindihan niya na pwedeng mangyari yung panahon na hindi tayo makakabili kung wala tayong GCash o wala nang alin ng mga bata na there will come a time na wala na talagang perang magsisirculate at ang makukontrol na tayo ng isang sistema. Which mababago din ang ating pananaw. Sina Calvin, sina Martin Luther at saka mga reformist noon, hindi nila maintindihan 'yon. Kaya ang isip nila, that is symbolic. No? That is symbolic. Pero ngayon, pwede nating sabihin, literal 'yan . Nagpapagalaw ang isang tao na mamagic niya. Mayroong isa doon, Antichrist, na napapagalaw niya. Madali nang gawin yan because artificial intelligence. Ngayon niya, magbasa ka sa Facebook, mag-isip ka ngayon, ito ba artificial intelligence o totoo? Lalo na pag nag-display na siguro yung na yan, sa ending. Totoo ba yan o hindi? So, ibig sabihin, depende rin sa historical at tradition ng kapanahon na nung ipinremulate yung tools. Pero, bakit ko sinabi ito? Kasi sa akin, pag sinabi ng God na ganon, I will believe na pag sinabi niyang, I will never leave you nor forsake you. Relate natin yan na literal o symbolic lang yan. Yun ang problema natin. Literal yan na hindi tayo mapapahiya. Kaya nga sabi doon sa tennis court, paano hindi sigurado ang ating kaligtasan? Sabi doon, lahat na nagtitiwala, hindi mapapahiya. So, kung yung Israel, mapapahiya tayo kasi hindi na tupad ng God yung kanyang promises. But the point dito, He will not be saved by our tools, will not be saved by kung ano man ang ating gagamitin ng tools. Ito na nakakadagdag sa ating pananampalataya, nakakapagbigay sa atin ng comfort, pero ang kaligtasan pa rin dito ay katulad ng Hebrew na sumulat doon sa mga nagbabago. Jesus Christ is superior than all. Jesus Christ is superior than your tradition. Jesus Christ is superior than Moses kung kayo naniniwala pa sa batas ni Moses. Jesus Christ is superior than angels kaya hindi tayo naniniwala kay angel kung babaguhin na yung gospel. Jesus Christ is above all. Kaya nga sabi niya, wag na kayong umalis diyan sa Kristyanismo. Wag na kayong umalis diyan kay Jesus at iwanan niyo na ang inyong mga kung ano man natutunan niyo nung bata pa kayo na hindi naman talaga biblical, iwanan niyo na and trust the Lord Jesus Christ na He is the same today, yesterday, and tomorrow. Or yesterday, today, and tomorrow na hindi niya tayo iiwan at niya tayo pababayaan. At ang ating salvation, mga kapatid, ay not by ourselves, but by the God, and it is by Jesus Christ. Kaya, sigurado na tayo ang inyong salvation. Kaya doon sa tennis court nga, tinatanong ko sila, 100% na ba kayo sa inyong salvation? Pwede kong isa-isahin ko ngayon, pero aabot tayo ng isang araw. Kaya hindi na lang, kayo na lang nakakasagot niyan. Pero dapat 100% kayo sa inyong salvation because that is
the covenant of grace in the new covenant theology or covenant na ibinigay ng God. Let us all stand, mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, although mahirap pong intindihin itong mga gawain na aming ibinibigay, ngunit alam po namin, Lord, na Ikaw ay napakataas, katulad ng aming example na minsan hindi ka namin maintindihan, ngunit sa aming pakikinig at pakikinig ng mga salita, madadagdagan ang aming kaalaman at maging open kami na talagang Ikaw ang Diyos na gumawa sa amin, Ikaw ang Diyos na naliligtas sa amin, at Ikaw ang Diyos na magpo-provide sa aming mga pangailangan through providence, Lord. Bless mo ang bawat isa na magkaroon ng assurance ng salvation at ganoon din po sa aming gawain din dito. In Jesus' name, Amen.